Bagong convergence sa south of Guam or malapit o sa paligid ng Yap Islands na mataan. Posible ba ito? Mag-i-invest din. Alamin. Bagong binabantayang invest na si 97W na natiling mababa sa 20 to 40% pa rin sa loob o sa susunod na 24 oras. Bagamat ito ay kikilos patimog kanluran sa loob ng PAR na natiling maliit pa ang tsansa na maging aktibong low pressure area. Ilang bahagi sa southeastern Visayas at southern part ng Mindanao makakaranas na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, although moderate ang panahon sa nalalabi ng Luzon, kabilang na ang southern Luzon. At Metro Manila makakaranas ng maulap na himpapawin at tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon despite na moderate ang lagay ng panahon, kabilang na ang extreme Northern Luzon na moderate at much fairly weather naman ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, October 21, 2025. Ang oras sa ating Boss May Magay ay alas 11 sa isna ng umaga. Bagamat moderate ang panahon natin sa Metro Manila, so medyo mas maaraw pa rin at makakaranas ng easterly trade wind na may kasamang hot humid na panahon. Asahan pa rin ang mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan na makikita sa Doppler radar imagery ang mga ilang accumulated water vapor dala na naman ng easterlies. So ilang bahagi kasama na ang Metro Manila at ilang parte ng Bicol region at most of southeastern Visayas at southern Mindanao, may mga makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat pagkulog. Epekto lamang yan ng mga trough dahil din sa combination ng easterlies. So isa lamang ang sa ngayon ang nakikitaan natin na weather system na makakaapekto sa bansa, yung easterlies nga po. At since malayo na yung bagyong si Ramil, yung kaulapan dito sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon, balik normal na po. May mga ilang bugso lamang ng hangin dahil sa ilang southwesterlies pero drier lamang ito. Kaya magiging mas maaraw at maalinsangan ang panahon ngayon sa may bandang kaluran ng bansa at ilang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon area. So sa ating lightning detection system, wala tayong masyadong lightning strikes. Tingnan natin sa ating real-time Doppler lightning detection system. So mapapansin po natin walang masyadong latest data at walang gaanong active lightning strikes ang nadetect ng aking lightning detection system sa Caloocan. So may mga ilang active lamang at pinakamalayo, 79 km ang pinakamalapit na nadetect ng aking lightning detection system. So walang masyadong kaso at sa huling snapshots ay meron tayong na-record na 12 lightning strikes lamang, kabilang dito sa may bandang Bicol region o bandang Camarines Sur. And the rest, malalayo naman ito sa karagatan at bandang Mindanao area. Sa Thunderstorm Advisory nakataas ang mga pagkulog at pagkidlat daw sa Mindanao, gaya ng ating binanggit na sa may bandang Southern Mindanao makakaranas po ang mga pagkulog at pagkilat. At ayon dito sa advisory sa data feed ni Pag-asa, halos iba't ibang bahagi ng Cagayan, sa Cagayan de Oro, ilang parte ng Bukidnon, Zamboanga del Norte, yan, Lanao del Norte hanggang Zamboanga del Sur, kasama na Agusan del Sur, Lanao, Dinagat Island, Surigao del Sur, yan, kasama po yan maging ang Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Sur, Surigao del Sur hanggang dyan na sa bandang Davao Oriental. So mostly mga kalat-kalat po ito na may mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po na iiral. Nagdala po ng payong, importante yan bukod sa tinding sikat ng araw. Sa Visayas nakataas naman ang within 2 hours ang effectivity maging sa Mindanao, kabilang na ang Cebu, expected ang Palawan din kasama na yan na nakataas sa 1 to 2 hours ang mga localized thunderstorms daw. Ayon yan sa data feed ni Pag-asa. So, mostly mga isolated ito dahil sa meron tayong umiiral na easterly trade wind o easterly wind, asahan natin na magkakaroon talaga tayo ng mga pagkulog at pagkilat. Lalo na pagsapito ng hapon, pagka medyo mas lumalamig na po ang temperatura dito sa bandang Kanluran or kasama ang Metro Manila.
Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ngayon, umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa buong Metro Manila. Mapapansin natin sa CCTV snapshots ang medyo maaraw na paligid pero gloomy at haze ang paligid. Sa labas sa Petron, itala na weather station kaninang 4:45 AM, pinakamababa na ang 26.4 degrees Celsius ang naitala sa amin kaninang madaling araw. Pero kahapon, balik alinsangan tayo, pumalo sa 34.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:47 PM na ang pinaka-highest air temperature sa amin sa Caloocan, meaning mabilis agad ang improved weather condition since kahapon pa. Mabilis ang paglayo nitong si Ramil. So makikita natin ang heat index, balik na naman sa mataas na heat index sa amin, 49.2 degrees Celsius. Ang heat index na naitala sa amin na pinakamataas since kahapon. So kung titingnan natin yung magiging heat index forecast ngayong araw ng Martes, mataas na kaagad ang aming heat index. Ayan, yung heat index nasa danger na kaagad kami na 43 degrees Celsius base sa aking weather station mismo sa Caloocan. At ayon naman sa forecast, hanggang 40 degrees Celsius lang daw ang expected ngayong umaga as of 11 o'clock. So mas mataas na kaagad, malayo dun sa actual reading. So pero yung forecast expected daw 40 degrees Celsius. Pero papalo pa yan hanggang 42 degrees Celsius. Pinakamataas na daw yan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo manageable daw ang nasa forecast. Well, tingnan natin dahil halos very dangerous na po, danger na po kami na heat index. So iwasan po masyado magbibilad. Matindi po ang alinsangan natin sa Metro Manila. Magdala po ng payong. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa ay mataas din ang naging heat index na ngayon sa Ilocos Region, 42 degrees Celsius, which is mukhang yan na ang pinakamataas ninyo sa maghapon hanggang alauna ng hapon. Sa Tugigaraw, sakop ng Cagayan Valley, tingnan natin ay medyo mataas na rin, although manageable ito. 40 degrees Celsius, which is pinakamataas sa inyo yan ngayong araw hanggang ngayong tanghali, 12 o'clock. Sa Santiago, Isabela naman, kung titingnan natin, ay mas mataas sa kanila, 40 degrees Celsius, at papalo ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So maalinsangan na rin talaga kayo dyan. Sa May Dagupan, Pangasinan naman ay nasa 43 degrees Celsius. Grabe na rin ang inyong heat index dyan, which is pinakamataas daw sa inyo yan ngayong maghapon. Kaya wag masyadong magbibilad dahil matindi na po ang ating alinsangan. Maging sa Central Luzon na mas mataas, 44 degrees Celsius din. At papalo pa yan hanggang 46 degrees Celsius na grabing init. No heat index starting ngayong 12 hanggang alauna po ng hapon. So delikado pong masyadong magpapawis at magpa-dehydrate, uminom po ng maraming tubig dahil grabe po ang inyong alinsangan dyan sa Central Luzon. Sa Batangas area naman, ang magiging heat index forecast sa inyo ay 43 degrees Celsius din. Gabi din ang init. Papalo hanggang 44 degrees Celsius pa ngayong alas 12 ng tanghali. So grabe rin ang inyong alinsangan dyan. San Jose Occidental, Mindoro, well, medyo tumataas na rin po, 40 degrees Celsius. At papalo ito hanggang 41 degrees Celsius ngayong 12 hanggang alas 2 ng hapon. Sa Puerto Princesa sa Palawan naman, yan, so medyo mataas na rin, 42 degrees Celsius, which is pinakamataas sa inyo yan ngayong maghapon hanggang 12 ng hapon. Iwasan din magbilad dahil mataas na rin. At sa Central Visayas naman sa Cebu, 38 degrees o 39 degrees Celsius po, pinakamataas na ang 40 degrees Celsius, so medyo manageable starting mamayang 1 hanggang 2 o'clock PM. Sa Mindanao, medyo umuulan dyan sa may Balang Davao Region, kaya diretso agad sa Zamboanga Peninsula. Tingnan natin kung mababa pa rin. Well, medyo mababa po, ibig sabihin very gloomy kayo dyan at malamang nakakaranas kayo ng mga ilang mas mauulap na yung paporin at kalat-kalat na pag-ulan. So, most of Luzon hanggang Visayas, usually ay mataas po ang ating nagiging heat index na ngayon. So, iwasan po natin mag-dehydrate dahil asahan natin ang maghapon na hot humid. Hindi na kasama dito yung mga isolated rain shower sa hapon at may mga pagkulog at pagkilat. Pero iiral ang hot humid dahil po sa tuloy-tuloy na easterly trade wind. Samantala ko itatabi naman natin sa PX Extreme sa past 24 hours. Nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may 35.8 degrees Celsius na grabing alinsangan sa kanila. Yan. Buti na lamang medyo mababa ang kanilang heat index din. Medyo mababa ang kanilang humid. So medyo drier sila. At mataas naman ang kanilang air temperature. So
Wag na lang po tayo magpa-dehydrate ay dahil matindi po ang alinsangan sa inyo. Mula kahapon, uminom po ng maraming tubig. Grabe halos 36 degrees Celsius din ito. Sa labas sa presyo sa Baguio, 17.4 degrees Celsius ang lowest, almost stationary. At sa Inulan, ang Basco Batanes site, nakaranas sila ng heavy rain, umabot ng 80 mm ang naging total rainfall sa kanila since kahapon. Sa amin sa Caloocan ay wala kaming naging pag-ulan kahapon, naging maaraw kami kahit papano maghapon. So wala tayong karagdagang total rainfall. Sa ating outside humidity, 76%, balik sa moderate, tumaas ito ng 1% since last hour at thunderstormy po tayo dahil nasa 1,007 hectopascals ang barometric reading sa amin sa Caloocan. So medyo thunderstormy tayo kung ganon. High tide low tide status, medyo mababa na ito. Nabanggitan natin kahapon, mga less 1 meter po ang taas nito. Ingat na lamang sa bugso ng hangin, bunsod po ng southwesterly sa kanluran at easterlies naman sa silangang baybayin. Wala namang swelling ng alon pero ingat na lamang po sa magiging alon dala po ng gale force winds po. Medyo gusty winds tayo, lalo na dyan sa silangang bahagi po ng bansa. At diretso agad tayo sa almanac na sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at lulubaw po ito mamayang 5:32 PM. New moon po tayo, so diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules. Patuloy tayo magiging maulap sa maghapon o sa umaga at may mga kalat-kalat na pag-ulan o chances of rain showers. 10% lang daw ang naka-indicate na forecast. So mukhang hindi kami uulanin siguro. Maaring hindi kami sa Caloocan mismo south na uulanin pero posibleng siya sa may bandang Quezon City. So isolated lamang ito. Bukas na Miyerkules magiging partly cloudy din na maghapon at asahan ang mga local thunderstorms. But this time, medyo mataas ang chance, 55 to 60% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. Sa VC short-term weather forecast natin this week ay hanggang weekend na po ito, Sabado hanggang Linggo ay tuloy-tuloy daw tayo na magkakaroon ng mga partially cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon po. 20 to 70% naglalaro hanggang this coming weekend daw ang magiging pag-ulan natin. So mukhang magiging gloomy ang madalas natin na maghapon pero hindi gaano kataasan ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Probably siguro isolated rain showers ang kalimitan na magiging ulan natin sa hapon at localized thunderstorms dahil sa epekto ng easterlies. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita mo medyo kakaunti lamang ang kaulapan na makikitaan natin dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So probably ay mga mahihina at katamtamang pag-ulan lamang ang nakikitaan natin dito sa paligid ng Northern Luzon. Maaraw at katamtaman ng panahon sa kanluran ng Luzon at makikitaan na natin ay walang significant heavy rain potential ang buong Northern Luzon kabilang na ang Metro Manila. So typically isolated lamang sigurado ang magiging pag-ulan nito or mga mahihina at katamtamang pag-ulan kabilang na ang buong Central Luzon or Metro Manila at Calabarzon area. Pero mapapansin natin dito sa may bandang Central Luzon kasi matindi po ang tirik ng araw sa inyo ngayon dyan at ilang parte ng Bicol region although moderate ang panahon sa halos buong Southern Luzon. So wala tayong masyadong komento, madalas isolated lamang ang magiging pag-ulan natin hanggang Southern Luzon po, Mimaropa at ilang bahagi ng northern part ng Visayas. Mula sa may bandang kanluran ng Visayas sa Panay Island at Negros region, mas magiging maulap po kayo, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog kabilang na ang buong Negros region, Cebu at Bohol na medyo mas nakakaranas ng heavy rain potential dyan sa may bandang Pilar, Corriera, Tagbilaran hanggang Mabini. So medyo may mga heavy rain tayo dyan na mararanasan, tatawid dyan bandang Siquijor po. Magdala ng payong at ingat na lamang sa biglaang flash floods. Sa buong Leyte at Eastern Samar, gloomy rin at overcast, mas maulap tayo. So may mga mahina't katamtamang pag-ulan tayo na pagkilat at pagkulog. Medyo katamtaman din ang lagay ng panahon habang tumatawid po yung kaulapan dahil po sa easterly. So walang masyadong concern. Typically, epekto lamang ng easterlies ang magdadala ng pag-ulan sa buong Kabisayaan. Pagdating naman ng Mindanao, ang most of northern part ng Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula, moderate to heavy rain showers tayo ngayon dyan. Kabilang na ang Zamboanga del Norte. Mataas ngayon ang buhos ng ulan sa inyo. Ingat sa potensyal na pagbaha. Kabilang na dyan sa may bandang Dapitan hanggang Dipolog. Kasama na ang Misamis Occidental. Nakataas nga po yan sa thunderstorm advisory ni Pag-asa. Hanggang dyan na yan sa may bahagi nga po ng Cagayan de Oro o most of northern Mindanao.
mula dyan sa bahagi ng Camiguin, Misamis Oriental hanggang Surigao del Norte. The rest naman ng Sorsogon or bahagi ng BARM, magiging maulap tayo dyan. At dahil sa mayroong umiiral sa first stop dito sa may bandang katimugang bahagi ng Mindanao, asahan ang moderate to heavy rain showers dyan sa paligid po ng Davao Occidental, sa paligid ng Sarangani kasama ng General Santos, at maaaring magpang-abot yan sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat, South Cotabato at ilang parte ng Davao del Sur. The rest ng BARM ay magiging katamtaman ang panahon. So medyo partly to mostly cloudy pa rin tayo expected ang mga localized thunderstorms sa hapon. Mula Maguindanao del Sur, pataas na yun ang Lanao del Sur, kabilang na ang Bukidnon at Davao del Norte. Sa silangan ng buong Mindanao, kabilang na ang Caraga area at Davao de Oro nga po, magiging maulap po ang himpapuwid natin. Expected ang mga isolated scattered rain showers and localized thunderstorms, lalo na nitong darating na hapon po. So mga isolated typically at mga moderate to some heavy rains lamang ang medyo mararamdaman sa dulong katimugan ng Mindanao, dyan sa dulo ng Mati, Davao Oriental, at dito naman sa may bandang General Santos, pababa ng Sarangani, nakakaranas kayo ng mas mga malakasang pag-ulan. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha. Mataas ba magiging ulan na dala nito? Well, typically kung titingnan natin sa water vapor, umaabot ng 33 to 50 mm, lalo na sa katimugang parte ng Mindanao. So malinaw na may potential na malakas ang magiging buhos ng ulan dyan. At sa ilang bahagi ng Visayas, kahit na isolated, so ingat na lamang po sa potential na pagbaha dahil mataas po ang concentration ng water vapor. Ayan po, makikita po yung easterly trade wind, malakas po yung water vapor na nakikreate niya at tumatawid dito sa kalupaan ng Visayas at Mindanao despite na medyo moderate ang panahon. Sa pinaka-CIMS Doppler radar, makikita po ang mataas na buhos ng ulan sa may bandang Davao Oriental or sakop ng General Santos sa Sarangani sa southern part ng Mindanao. Sa northern Mindanao naman, mula dyan sa may bandang Zamboanga del Norte nga po na binanggit natin, at mula Dipolog, Cagayan de Oro at Agusan del Norte at Surigao del Norte. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. At diretso tayo sa ating MSLP mean sea level forecast at rainfall forecast. Kung sakaling mangyari yung magiging forecast na pinakita natin kanina, kung tutugma ba dito sa data feed ng ECMWF ngayong umaga, although magtatanghali na nga po. Yan, tingnan natin in 12-hour time po ito. Starting 8 o'clock hanggang 2 o'clock PM po ay makikita ang ilang parte ng Southeastern Luzon magiging maulan daw. Mga light to moderate, ganun din sa may bandang Eastern Visayas, yan, kabilang na ang Eastern Samar at Southern Leyte. Sa Mindanao naman, ang Southern Mindanao na binanggit natin at Eastern Mindanao na magkakaroon daw ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers. So malinaw naman po yan at hindi gaano apektado o hindi masyado or maliit ang tsansa lamang na isolated rain showers sa Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Central Luzon at Northern Luzon. Pagsapit naman ng bandang hapon, alas 2 ng hapon onwards, tingnan natin. Ayan po, kung titingnan natin ay kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon sa ilang bahagi ng kanluran ng Visayas at Mindanao. Hindi masyado sa may bandang South Luzon at North Luzon. So mukhang magkakaroon tayo ng mga isolated na may mga ilang moderate to heavy rain showers dyan sa may bandang west portion sa Visayas at Mindanao. Ingat na lamang kung sakaling malakas ang buhos ng ulan mamaya sa inyo dyan ngayon ditong hapon po. Kaya mag-iingat na lang just in case. Mga afternoon rain showers po yan malamang dahil sa easterlies. Mula naman mamayang alas 8 ng gabi onwards, 8 o'clock PM onwards po ito. Tingnan natin kung uulanin na rin ba tayo sa Luzon. Yan. Meron pero mga mahihina at katamtamang isolated rain showers ito, lalo na sa may bandang kanluran ng North Luzon hanggang Zambales. Sa eastern part naman ang bandang Quezon Province at Bicol Region. Bandang Visayas, halos buong Visayas. At Northern Mindanao at Northeastern Mindanao, medyo may mga ilang moderate to some heavy rain showers po tayo. So medyo gloomy po tayo sa gabi at may mga di inaasang isolated rain showers sa gabi po. So importante kung magdala po ng payong, lalo na pag mga uuwi ng mga ganitong oras po sa gabi, hindi mawawala ang mga isolated case of rain showers na may localized thunderstorm. So kung mapapansin natin in general, halos puro typically isolated rain showers lamang ang natatanaw natin o napapansin na magiging ulan natin, lalo na dyan nga po sa may bandang Visayas at Mindanao area.
Sa may bandang South Luzon at Metro Manila at North Luzon, mapapansin natin, kukunti lamang ang mga kaulapan. So mga typically isolated lamang na mga mahihina na hindi naman nagtatagal ang buhos ng ulan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Diretso agad tayo kay 97W dahil itong si dating bagyong Ramil ay patungo na dito sa baybayin ng Vietnam. Binanggit na natin yung mga analysis niyan hanggang sa makalapit ito ng Vietnam. Paki-backtrack na lamang yung unang report natin kahapon. Sa ngayon, tutok tayo kay 97W dahil namataan nga po ito kahapon at nai-report ko nga po sa Facebook page at nabuo na ito as in best low pressure area. So mula sa bandang Itbayat, Batanes, as of 11:15 AM, ang distansya nito layong nasa 418 km. 418 km north-northeast ito ng Itbayat, Batanes po. So nasa bandang isla ito, paligid dito ng isla ng Yonoguni or bandang Iriomonte o Ishigaki o Jima, Japan. O malapit ito sa Eastern Yilan ng Taiwan. So nasa paligid pa rin ito ng Taiwan. So activate natin yung satellite imagery sa paligid niya. Yan, makikita po ninyo ang kaulapan nito na kasabay ng shear line sa pagitan nito, na mayroong shear line dito sa may bandang Eastern China. Yan, dito kasi medyo malamig na sa may bandang Northern China. At yung Coriolis dito nagbubunga po ng low pressure systems. Medyo may bahagyang low pressure systems na nagbunsod ng pagbuo ni 97W. So very organized naman ang development niya, pero makikita natin mayroong low level convection dahil natutulak ito ng hangin mula sa silangang dagat Pasipiko natin, yung Easterlies, kaya nagkakaroon ng medyo Coriolis circulation dito kay 97W. Although wala pang masyadong intact of development na lumakas ito or maging ganap na bagyo sa ngayon, pero magbudulot po yan ng mga malawakang pag-ulan dyan sa bahagi ng Taiwan. So hopefully magdala po ang mga kababayan natin sa Taiwan ng mga payong dahil medyo may malapit kayong masamang panahon dyan. Hindi pa naman masyado epektado sa Pilipinas ang influence ni 97W, so wala pa tayong masyado magiging concern o wala pa naman masyado tayong magiging problema sa epekto ni 97W. At nahalos nandyan pa rin siya sa loob ng PAR, kaya tinututukan pa rin natin at binabantayan. At dahil lang magiging kilos din kasi nito, dahil sasabay ito sa hangin na nanggagaling dito, may mga northeasterlies na nanggagaling dyan sa may bandang Northern Taiwan, sasabayan, kikilos yan pati Kanluran din. So posibleng lumabas din kagad dito ng PAR, depende sa magiging kilos nito or pagdaos-dos niya anytime. Dahil malakas nga po ang high pressure area dito sa may bandang northern part ng China. Depende na lamang sa lakas ng influence ng high pressure area dyan. Kung titingnan naman natin sa tropical cyclone track combination, ay wala pa namang initial na forecast and symbol itong si 97W. At kung titingnan natin, natiling mababa ang chance of development pa niya sa loob o sa susunod na 24 oras, 20 to 40% pa lamang ang forecast chance nito na mag-iisang aktibong low pressure area o ganap na bagyo. So mahaba-haba pa ang pagbabantay natin dito. So ito po yung pinaka-satellite imagery, disorganized siya pero may at least mayroong low level convection itong natatanaw dito dahil sa tulak po ng easterlies. Wala pa siyang spaghetti model, pero kung titingnan natin yung kanyang tropical cyclone advisories and forecast, mapapansin natin itinaas na rin siya ng Joint Typhoon Weather Center pero nanatiling mababa rin sa 20 to 40%. Pero kay Japan Meteorological Agency, itinuring na nila itong tropical depression although mataas ang kanyang atmospheric pressure na 1,010 hectopascal. So nanatiling shallow trough pa lamang ito gaya ng ating mga naunang analysis. So although tropical depression kay Japan Meteorological Agency, pero stay as shallow trough. Depende na lamang kay Pag-asa yan kung itataas yan as tropical depression din. Just in case itaas yan ni Pag-asa, kung sasabay siya kay JMA dahil tinawag na niya itong tropical depression, malamang matatawag pa sa bagyong si Salome. So Salome ang tatawagin dyan just in case itaas na rin ni Pag-asa as tropical depression. So just in case lang po baka itaas yan ni Pag-asa dahil nagtaas na si JMA o si Japan Meteorological Agency. Alam naman natin pag nagtaas yan,
usually sumasabay din si Pag-asa. Although mababa pa rin o nanatiling low chance of development pa po ito. Kung titingnan natin sa mga ibang empirical forecast ng Tropical Cyclone Track Ensemble para kay 97W, makikita natin ay within or next 24 hours, natiling nasa around 30 to 40% ang tsansa ng kanyang pagiging active low pressure area. Dito, ang ayon kay ECMWF, medyo dadaos-dos pa siya dito sa may bandang dulong baybay ng Lawag, Ilocos Norte. So, makaka-apekto ng mga pag-ulan dyan sa northern part ng Luzon. Binanggit na nga po natin sa Tropical Cyclone Strike Probability kahapon sa ating naunang report po. Kaya GFS ay medyo mataas din. Naglalaro sa 40%. Yan, naglalaro sa 30 to 40% yung chance niya na maging isang active na low pressure area. So, napakaalanganin pa po talaga ng kanyang assessment kung ito ay magiging ganap na bagyo. Anyway, just in case, Salome po ang maaring itawag natin. Just in case itaas na yan ni Pag-asa anumang oras dahil kay Japan Meteorological Agency nga, isa na itong tropical depression na may shallow trough of circulation or high pressure area naman ang kanyang atmospheric pressure mataas. Mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring mula dito sa ating global spectral model, makikita natin halos sasabay lamang siya sa monsoon trough ni Ramil. Sasabayan at yung hatak o nahahatak nito ng husto ang northeasterly surface wind flow. So mag-a-accelerate yung lamig dito at yung shear line, makikita nyo po yung shear line, lalo pong nag-improve ang shear line dito sa pagitan po ng Taiwan at Japan. Ayan, yung shear line niya. Yung malamig na hangin na nahahatak ni Bagyong Ramil at na-accelerate palalo dahil kay 97W, magpo 45 po yan o medyo paiigtingin po ang daloy ng northeasterly surface wind flow, which is maari nang mag-improve lalo yung hanging amihan dyan sa itaas, which is mapapabilis siya at mukhang mapapabilis na matatapos ang transitioning ng habagat to amihan season. So dahil po sa epekto niya, tuloy-tuloy na po yung shear line dyan sa pagitan ng Taiwan. Hindi pa natin ramdam yan sa Pilipinas, hindi pa masyado dahil masyado pa itong mataas. Pero anytime nga po this weekend o hanggang this weekend or huling nitong third week nga po ng October o bago matapos ang October, expected tapos na ang transition period at ide-declare na po yan as amihan season na po tayo. So yan po ang maliwanag na analysis natin mga folks at kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery ay yung forecast ng global spectral model. Nahatak niya o napalakas niya ang daloy ng amihan dito o northeasterly surface wind flow. Then may kasabay o may kasamang malamig na hangin po yan. Nahahatak nitong si Ramil. Sinabayan pa ni 97W na skirting palalo. Kaya dahil sa lalakas po yung northeasterly surface wind flow dito, maaari ding malusaw kagad itong si 97W at magiging isang remnant trough ni Ramil na lamang siguro. Nasasabay dito sa northeasterly surface wind flow na nanggagaling dito sa may bandang northern Taiwan. Then kikilos ito pa southwestward na magdadala pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang extreme northern Luzon po. So maliwanag yan mga folks at sa mean sea level pressure, makikita natin ang malawak o napalakas lalo na daloy ng northeasterlies, lalo tuloy bumaba ang high pressure area dito. Yan, lumagpas na. Nandito na yan sa pagitan ng Taiwan at China. So medyo maginaw-ginaw na po ang simoy ng hangin dyan sa may bandang Korea, North Korea at ilang bahagi ng Japan. Medyo nagiging malamig na dyan. Magiging maginaw-ginaw na sa kanila dyan. Nararamdaman na nila unti-unti ang paglakas ng winter winds. So dito sa may bandang Northern Taiwan, unti-unti medyo may malamig na simoy na hangin na kayo dyan. Although mas magkakaroon pa kayo ng mga pag-ulan dahil po sa shear line po, yung pagitan ng mainit at malamig na hangin dito sa silangan o timog silangan ng Dagat Pasipiko. Pero hindi pa natin ramdam sa Pilipinas masyado, yan, hindi pa umaabot. So mga this third week talaga or huling linggo ng October, asahan mararamdaman na ng mga taga Batanes at bandang Ilocos ang northeasterly surface wind po na kung saan baka i-declare na nga ni Pag-asa natapos na ang transitioning at welcome na po tayo sa amihan season. So dahil po dyan, pag dineclare na yan, marami na namang mag-aabisala amihan na naman dyan
oras na i-declare na yan ni Pag-asa. So sa ngayon, wala pa tayong masyadong epekto ni 97W at yung convergence dito, meron kasi tayong namataan na bagong convergence dito sa may bandang Yap Islands o south of Guam. Yan. Naipost na natin yan sa Facebook page mga folks at makikita po yung tropical wave dito. Although napaka-disorganized at 18 km per hour, so maaring hindi yan magtuloy-tuloy, depende sa magiging Coriolis circulation sa kanya at low level convection. Just in case po, babantay natin to within 55 hour po dahil nagkakaroon pa rin siya ng circulation at Coriolis. At yung kanyang divergence o kontrahangin nga po ay mataas po ang kanyang divergence, kaya maaring mag-improve kaagad yan anytime. Malakas nga lang talaga yung vertical wind shear dito sa timog silangan niya, kaya maaaring makontra po anytime. Sa kanyang vorticity, kung titingnan natin, at least hindi masyado halata pa na nagmo-moderate, although napaka-disorganized pa ng kanyang vorticity cloud dito. Kaya hindi talaga pa natin masasabi kung yan ay magtutuloy-tuloy. Ano epekto ng vertical wind shear? Dahil yung vertical wind shear po, tuloy-tuloy pa rin ang malakas na environmental steering environment. Ayan ang malakas oh. O, di ba? Sa timog silangan nga po nanggagaling. At mapapansin, pakanluran po ang kilos ito. At dahil sa magiging pakanluran po ang kilos ito, posible po kung mag-fortify o maging aktibong low pressure area man itong binabantay natin ng tropical wave, ay malinaw, mababa ang magiging trajectory niya just in case po. Unless biglang magbago po yung environmental steering niyan. So, obserbahan natin, mag-update po tayo anytime sa changes nitong tropical wave. Sa ngayon, hindi pa natin mabibigyan ng conclusion na ito ay magiging isang ganap na bagyo o active low pressure area. Yun. Wala tayong nakikitaan masyado dito, pero yung kanyang cyclonic dito sa may bandang Guam, medyo nagmo-moderate din. Yan. Pero disorganized yung kanyang favorable shear, so hindi pa tayo makapag-conclude sa ngayon. Mag-update na lamang po tayo. So, sa mga computer models naman ay despite na wala tayong namamataan na anumang aktibong low pressure area, may mga tropical wave nga lang tayong namamataan dito sa south of Guam nga po, which is yung convergence o yung tropical wave. Kay SMWF tropical wave din ang nakikita natin. Disregard na natin si 97W dahil sa ngayon maliit naman ang chance nito sa ngayon na maging active low pressure area. Dahil nga po ay nahihirapan siya dahil sa high pressure area dyan. At si NABGEM naman ay tropical wave din nakikitaan dito. So wala pa rin tayong inaasahan na may mamamataang bagyo within 3 days po. Kaya mag-a-update tayo sa magiging lagay nung convergence dito. Pero expected natin pa rin na madidissolve yan anytime. Kasi hindi pa talaga ganun kaganda ang kanyang low level convection. Maaaring mag-tropical wave lamang siya, and then habang lumalapit ito sa baba ng kaluran, baka mag-maintain lamang siya as tropical wave at hindi magiging aktibong low pressure area sa mga susunod na araw. So, yun lamang po dahil maging sa mga iba't ibang weather agencies, wala tayo sa ngayon talaga na namamataan, although malawak po ang mga mauulap dito at mga tropical waves na magdadala ng mga heavy rain showers, especially sa may bandang Mindanao at ilang bahagi nga po ng Eastern Visayas area. So after ng nagdaang ulan at malawakang ulan dahil sa pagdaan ni Ramil kahapon, ay yung ating mga dam levels ngayon, historical ay nagbukas ngayon itong si Angat Dam. Yan, apat na gates po ang nakabukas sa kanya. So umapaw po, halos umaapaw itong si Angat Dam, kaya nagre-release sila ngayon ng sobrang tubig, maging kay Ipo Dam, pare-parehong aapat ang gate ang nakabukas. Kay Ambuklaw Dam, isang gate ang nakabukas ngayon. So, nagre-release din siya ng sobrang tubig. At Binga Dam ngayon. Well, epekto yan dahil sa matindi pa rin ang dalang ulan ni Ramil kahapon. Ganon din kay Magat Dam ay nagre-release din siya ng sobrang tubig. Yan. Although, nasa critical water level condition daw ang indication nito. Well, sana ma-adjust na po ni Magat Dam yung kanilang overflow level. Yan. Kasi dito, nasa 187 supposed to be yung kanyang critical water level. So nasa critical level siya pero nagbabawas siya ng tubig. So napaka-unusual or medyo irrelevant yung data. So critical level siya pero nagbabawas pa rin siya ng tubig. So hindi ko maintindihan. Ganon din kay San Roque at Mantamangan. Anyway, ay malinaw po na tumataas po yung water level mula nung dumaan si Bagyong Ramil kahapon, nung isang araw. Kaya
para maiwasan ng overflow, nag-release na lamang po ang ating hydrological center ng sobrang tubig po. So makikita natin dito ay normal pa rin ang water level kung tutuusin, pero almost mag-aapaw po itong Siangat Dam. Yan, ang nakikita natin sa ngayon, Siangat Dam ang medyo umaapaw ang kanyang water level. Pero almost stationary yung water reserve natin sa bansa. Wala naman tayong unusual na abnormal level ng water dams natin. Sa mga ilog naman, ang tumataas pa rin na ilog, ang Burgos, dyan sa may bandang Rodriguez, malapit sa San Mateo. Sa bandang Quirino naman, malapit sa SM Fairview o La Mesa Dam. At dito naman sa bahagi ng Ugong, Valenzuela, medyo rising din ang kanilang ilog. The rest, hindi naman masyado nagra-rise. Wala namang pagtaas ng ilog. So malamang nanggagaling sa itaas siguro yung tubig dyan after ng mga ilang pag-ulan nung nakarang araw. Kaya medyo mataas ang level ng mga ilog sa Rodriguez, Quirino at Ugong. Ayon yan sa water level map na courtesy kay Pag-asa pa rin. So yun naman po pinaka-latest input natin para sa historical water level data natin at mga ilog na medyo tumataas ng konti. Samantala sa ulit lindol, after ng malakas na magnitude 6.2 dito sa aftershocks dito sa may bandang Manay Island na naman. Yan. I-post ko na yan sa Facebook page kahapon. Wala naman tayong bagong latest na malakas-lakas na mga lindol na na-detect na aking seismometer mula kaninang madaling araw so far. So medyo malinis ang ating seismometer o seismograph. Wala masyado tayong latest input. So diretso agad tayo sa short period data feed ni PBOX. Ay mula kanina madaling araw, mukhang iisa ang magnitude 4 na naitala. Ayan, isa sa aftershocks na naman sa Manahi, Davao Oriental, magnitude 4.3 po ito na may 28 km epicentral depth. So puro aftershocks lamang ng mga areas dito sa bandang Bogo, Cebu, Surigao del Norte, Surigao del Sur at bandang Davao Oriental pa rin na tuloy-tuloy ang aftershocks. Ingat pa rin sa mga kababayan natin at tuloy-tuloy tayong nadadagdagan na mga pagyayanig pa rin. Yan. So medyo alisto at kumakalat na sa internet yung mga homemade nga po na mga earthquake detector. So medyo nakakatuwa dahil nagkakaroon ng mga sharing yung mga kababayan natin, at least kahit papano nakakapag-share sila ng mga simplest na DIY ng earthquake monitoring. Maganda yan kapag kami mga magnitude 4 o 5 na lindol. Diyan lamang medyo madedetect yan ng mga DIY na home detector. So hopefully ay mag-share din tayo, pero kasi medyo komplikado yung aking may tuturo kahit na DIY, so hindi muna tayo mag-share muna. Hayaan na natin siguro yung mga kababayan natin na systematic mula sa mga recycled material na mag-share sila. Nakakatulong din yan para kapag may mga magnitude 5 na lindol nga po, ay makasasagap na yan ng kanilang DIY earthquake detector. Kasi yung ating earthquake o seismometer mismo, ito is isa sa very sophisticated at professional level of device, kahit na homemade pa rin na maituturing itong mga folks. Dahil meron tayong tinatawag na amplifier, meron tayong analog to digital converter, which is yun ang mostly na ginagamit talaga ng mga professional geologists at seismologists. Yan, importante kasi yan. Kaya mas sophisticated at mas highly sensitive yung ating seismometer na ginagamit. So far ay maraming mga aftershocks. Diretso agad tayo sa total earthquake o historical earthquake data kung ilan na po ang total earthquake natin, dahil halos magti 3,000 na nga po ang total earthquake natin for the month of October. So tingnan po natin yung month of October. Baka nasa mahigit 3,000 total earthquakes na tayo. Sunod-sunod pa rin talaga ang mga aftershocks. Yan, mabigat na nga po yung data niya sa dami. Nasa total of 3,105 total earthquakes na nga tayo. So pinakamarami na talaga ito ngayong taon for the month of October. Pinakamarami yan sa mga nakaraang buwan po. Yan. So lumalabas, pinakamarami na talaga ngayong taon na lumalabas. At mula sa clustered earthquake total, pinakamarami pa rin sa may bandang Bogo, Cebu na aftershocks. Pero kung precise earthquake tayo, ang count natin sa may paligid po ng Bogo, Cebu, 1,623 earthquakes po. Dito sa may bandang Surigao del Norte, 182. Surigao del Sur, 112.
At dito naman sa bandang Manay, paligid ng Manay, ay nasa total of 775 ang total earthquakes po. Napakarami at grabe ang mga pagyayinig. So mag-iingat po mga kababayan natin dyan sa may buong Davao Region na po, kabilang na ang Surigao Region at Cebu. Patuloy pa rin tayo nakakaranas ng total earthquakes dyan o mga aftershocks. Ganon din sa mabandang kalduran ng Nodo Luzon, dahil nakaka-cluster na tayo ng mahigit sa 64 dyan sa may bandang paligid ng Ilocos Norte. 64 na po dyan. So may mga aftershocks na rin po kayo dyan na mamataan ha. So mag-iingat po. So again, ang total earthquake count natin, 3,105, 2,958 dito is magnitude 2.0 pataas. 128 na po ang magnitude 4.0 pataas. 15 sa magnitude 5, tatlong magnitude 6 at isang magnitude 7.0. So lumalabas pinakamaraming lindol na po ito sa buong taon. Wala nang makakatalo malamang dito unless magkaroon pa rin tayo ng sunod-sunod na paglilindol bago matapos ang taon nitong November at December. So wag po nating baliwalain pa rin po nito mga folks. At mula sa ating annual earthquake frequency by magnitude, nasa total of 17,589 total earthquakes na po tayo ngayong taong 2025 hanggang ngayong araw na ito. Kumpara last year, 2024, nasa total of 18,149 total earthquakes po. Lumalabas, mukhang hihigitan na nito ang total na lindol nung nakaraang taon, which is may kukonclude natin na mukhang lumalala at mas dumadami po ang mga paglilindol natin habang lumilipas ang taon. So, sa mga local government units natin o yung ating Disaster and Coordinating Council natin, pag-aralan na po ninyo ito. Hopefully, i-report na rin yan ni PHIVOLCS na base na rin sa ating mga datos ay lumalala o mas lumalala po ang mga pagyayinig kada taon po. Mas dumadagdag o nadadagdagan yung dami ng lindol kada taon po. Kapag nalagpasan na nito ang total earthquake last year po, ibig sabihin mukhang hindi maganda at dapat mas lalo po tayong maghahanda para sa mga possible senaryo sa susunod na taon. Dahil posibleng mas madami na naman ang madadagdagan next year. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, October 21, 2025. At hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, October 21, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Sa ating report, although asahan natin ang hot humid na panahon na may haze
at may mga bugso pa rin ng hangin bunsod ng easterlies at localized thunderstorms naman expected sa hapon. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.